Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal, na daig ang kamatayan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao?" At sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking Amang nasa langit. At sinabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. At hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Ngayon po ay pinagdiriwang ng ating simbahan, ng buong simbahang Iglesia Katolika, ang dakilang kapistahan ni na Apostol San Pedro at San Pablo, Peter and Paul, dalawa sa itinuturing nating haligi ng simbahan, haligi ng ating pananampalataya. Dalawang tao na magkaiba ang kanilang karakter, magkaiba ang kanilang pinagmulan, pero iisang pananampalataya ang kanilang sinabuhay, ang kanilang ipinahayag. San Pedro at San Pablo. Sa imahin na nasa ating harapan, yung imahin o larawan, dahil di ko alam kung noon siguro ay meron na tayong camera, talagang mapipicturean natin. Pero ganito dinidescribe ng ating simbahan para mas maunawaan natin na kapag nakita mo ang isang imahin o isang larawan, ganyan din yung kanyang misyon, yung kanyang responsibilidad. Kaya kung makikita nyo, si San Pablo, siya yung may hawak ng espada. Dahil nang una, siya ay naging mamamatay tao, mamamatay Kristiyano, taga-usig, tagapagpahirap, ipinapakulong niya ang lahat ng kanyang nakikita o nalalaman na tagapagpahayag sa pangalan ni Kristo, nananampalataya sa ngalan ni Kristo. Kaya mayroon siyang espada. Pero nang magpakita at tawagin siya ni Jesus, siya ngayon ay naging tagapagtanggol ng Kristiyano at naging tagapagpahayag
ng mabuting balita sa labas, no, ng tinatawag nilang lahi. Kung mula sa iba't ibang bansa, iba't ibang lugar, siya ngayon ang naging tagapagturo ng pananampalataya. At si San Pedro, kung makikita po ninyo, no, yung imahin na mayroong manok, no, hindi siya sabungero, pero yan po yung isang paalala na nung itakwil niya o i-deny niya kung kilala niya si Kristo, at yung pinakamahalaga na nasa kanyang hawak ay ang susi. Na narinig natin sa ating ebanghelyo na ipinagkatiwala ni Jesus ang susi ng simbahan na kanyang itinatag. Malinaw po ba yun? Na dapat at least ito, bilang Katoliko, alam natin, ang nagtatag ng ating simbahan, walang iba kundi si Kristo. Hindi sa kung sino mang tao, hindi si Pedro, hindi si San Pablo, o alin pa sa mga alagad. Ang nagtatag ng ating simbahan ay si Kristo. At dahil si Kristo ang nagtatag nito, sinasabi niya sa ating ebanghelyo, kahit ang kamatayan, hindi mananaig sa simbahan. Sa paglipas ng panahon, napakarami din pinagdaanan ng ating simbahan. Napakaraming iskandalo, napakaraming mga leader ng simbahan ang nasira, ang napahamak, at maraming Katoliko ang napahamak. Pero ang simbahan nananatili magpasahanggang ngayon. Ang mga taong ayaw pasakop, ang mga tao o ang mga Katolikong ayaw makiisa sa ipinapahayag ng simbahan, anong nangyayari? Bumubukod, humihiwalay, nagtatatag ng sarili nilang simbahan. Pero kung tutuusin, marami sa kanila nanggaling sa simbahang Katolika, sa pananampalatayang Katolika. Malinaw pa po ba? Uy, okay pa tayo? Okay. Kasi ito yung mga basic, pero ayaw nating kilalanin, ayaw nating alamin. Pero kung kailangan din, no, tayo bilang binyagang Katoliko, tayo ay kabahagi ng simbahan na ipinagkatiwala sa mga apostol. Lalong-lalo na kay Pedro na siyang naging unang Santo Papa. So mula kay San Pedro, ngayon ay meron na tayong bagong Santo Papa, si Pope Leo o si Santo Papa Leon. Okay. Bilang bahagi ng simbahang ito, tayo po ay merong, kumbaga, duties and responsibilities. Responsibilidad natin makiisa, responsibilidad nating tumulong, at tungkulin natin na pag-aralan, alamin ang ating pananampalataya. Kasi kung hindi natin yayakapin ang buong pananampalatayang ipinapahayag natin, hindi mo kinakailangang manatili dito. Bukas ang pintuan ng simbahan, malaya ka sa kung ano ang gusto mong gawin. Dahil malinaw na sinabi ni Jesus kay Pedro, ibinibigay ko sa iyo ang susi ng aking simbahan. At anuman ang ipagbawal mo sa langit, sa lupa, ipagbabawal sa langit. Ano man ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. So yan ay kapangyarihang ipinagkaloob kay Pedro bilang pinakaunang Santo Papa at ipinasa ang susi ito, no? Susi ng kapangyarihan para pamahalaan, para alagaan, para gabayan ang lahat ng mga inaaring anak ng Diyos, at tayo yon. Kaya napakahalaga na dapat marunong tayong makiisa. At tandaan natin, ang simbahan
ang magdidikta sa kung ano ang dapat nating gawin para mas maging maayos ang buhay natin. Hindi tayo, hindi ang tao ang magdidikta sa simbahan sa kung ano ang dapat na ipatupad nito sa atin. Kaya kapag sinabi ng simbahan, no to divorce, no to divorce. Kapag sinabi ng simbahan, no to same-sex marriage, no to same-sex marriage. Kapag sinabi ng simbahan, no to abortion, no to abortion. At tayo, kailangan at dapat tayong sumunod dyan. Nagkakaintindihan pa ba? Naintindihan pa ba? Kasi anong silbi kung sasabihin mong Katoliko ka, bahagi ka ng simbahan, tapos ayoko po niyan. Ay, ito lang susundin ko. Ito, ayoko niya. Ito lang. Anong silbi natin yan? So, ibig sabihin, hindi natin nire-respeto kung ano ang kapangyarihang ibinigay ni Kristo sa simbahan na pinamamahalaan ngayon ng tinatawag nating Santo Papa. Siguro naman, no, sa paglipas ng panahon, wala pa namang ipinapahayag ang simbahan na taliwas o iba sa itinuro ni Kristo. Lahat yan na naririnig natin sa panahon natin, babalik natin, ano bang sinabi ni Kristo? Bakit no to abortion? Kasi ang sabi ni Kristo, sabi ng Diyos, huwag kang papatay. Bakit? No? Kasi nung nakalipas, no, hindi ko alam kung tandaan niyo rin po ito, ha? Ang simbahan ay hindi against kanino man. Anumang letra ang iyong ipinapahayag sa iyong identity, hindi against ang simbahan at hindi ka inuhusgahan, hindi ka kinukondem ng simbahan. Mahal ng simbahan ang lahat, lalaki man o babae o kung ano man ang letra na ibinibigay ng tao o inilalagay ng mundo na pwede mong gamiting identity. LGBTQIA++, with lactobacilli pa yan. No? Hindi ka itatakwil ng simbahan dahil yan ay simbahan. Pero hindi i-a-adjust ng simbahan ang kapritsyo ng tao para lamang sa pansarili natin. Kaya, no, minsan, wala lang, pag-isipan din natin na mabuti. No? Kasi malaya naman, sabi ko kanina, wala namang pumipigil sa atin. Kung gusto mong manatili dito sa pananampalatayang ipinapasa mula pa kay San Pablo at San Pedro, you stay, pero sumunod ka. Pero kung hindi naman, you're free to go. And kung babalik ka, bukas din ang simbahan. Ganyan po ang ating, marahil, no? Magandang paalala sa pagdiriwang natin ngayon ng kapisahang ito ni San Pedro at San Pablo. So, pag-isipan mo rin na mabuti, no? Dahil lahat tayo dito, naging bahagi ng simbahan, sanggol pa lang tayo. Wala tayong kamuang-muang. Binuhusan ng ulo, no, ng tubig ang ulo natin, pero ngayong malaki ka na, magdidesisyon ka. Ikaw rin yan. Pero kung nandito ka, igalang natin, irespeto natin, sundin natin ang simbahan dahil ito ay itinatag ni Kristo. Amen?